Hello, nagbabalik po ang Doc Willie and Liza FB Live. So, mag-share lang po ulit si Doc Willie para makanood kayo. Ngayon medyo iibahin naman natin yung topic natin kasi holiday season eh. Ang topic natin, meron tayong cooking tips, pero mamaya meron akong mga kidney tips para sa inyo. Marami tayong mga i-share ng mga gandang tips. Tutok lang po. Si-share ko lang muna itong post natin. Yes, kasi may segment din po ako sa DZRH, yung cooking. So, ito po yung kinukook namin doon sa DZRH. Mas may demo kasi pag radyo, boses lang eh, tapos papaano lutuin. So, ito, di ba, parang, ito kasi gusto talaga sa bahay namin. Pag biglang ginuto, magbubukas lang ng ref, tapos kung ano yung makita. So, laging ready. Tsaka gusto din ni Doc Willie at tsaka ng mga anak ko. So, ano tayo ngayon? Chicken macaroni salad o ensaladang manok at macaroni sa Tagalog. So ano po yung ating mga sahog o isasahog? Gawin nating healthy. So ang ginawa ko, nilaga ko po yung ating manok. Yan, nilaga natin yung manok, pinakuluan. So chicken breast po ito. Ito yung pinaka natin, protina. Ang maganda kasi dito sa pagkain to, complete food na siya. May protina, tapos po, ang source naman po ng carbohydrates natin, itong macaroni. So, yan. Ako, nakalimutang anuhin. Hindi na banlawan ng aking laga. Dapat para maghiwa-hiwalay. Anyway, yan po, halu-haluin lamang. Tapos, ang talagang nilalagay ho namin dito sa aming chicken macaroni salad, celery. Yan. Siyempre gusto natin, lagyan natin ng mga gulay at prutas yung ating. So, masustansya po ang celery. Maganda siyang pangpaihi. Actually, yun ang work niya, pangpaihi sa katawan. Yan, celery. Para may malutong-lutong dyan. Tapos, pag gusto nyo ng fiber, paborito natin ay pineapple. Yan. So, lalagyan natin ng pineapple. Kasi, dito sa amin, gusto nila lagi ng pineapple. Yan. So, halu-haluin nyo lang. Tapos po, nilagyan na natin kanina ng sibuyas doon, tinadtad. Pwede nyo pong lagyan ng apple kung gusto ninyo. Kung gusto nyo may crunchy dyan. Tapos, ang panimpla, kung gagamit po tayo, iodized salt, para may iodine na rin. Yan, lagyan nyo lang konti, depende sa gusto nyo. Tapos po, konting pepper, white pepper. Yan, or pwede rin po, wala kasi akong white pepper ngayon. Pwede nyo pong lagyan ng konting asukal. Yan. Ganyan. Tapos, kung gagamit po tayo ng mayonnaise, ako po ginagamit ko mayonnaise light para less cholesterol. So, yan po ang gamit ko, mayonnaise light. Para hindi naman talaga maraming cholesterol. So, pwede po natin gawing healthy ang ating kinakain. Basta gamitin lang natin yung mga tamang sahog or ingredients. Tapos, halu-haluin lang po. Yan, i-mix lang. Medyo napaliit yung ating Yan, so complete food na siya. Merong konting prutas. Tapos, meron tayong carbohydrates, yung macaroni, pwede ngang wheat, kung meron kayong makikitang wheat macaroni. Tapos, ang source ng protein natin, yung chicken. So, meron na ho kayong, pwede nyo rin ho itong lagyan ng pasas, katulad nga po ng mansanas, pasas, carrots. Naku, nakalimutan ng aking tagagawa. So, maganda rin po, may carrots to. So, marami tayong pwedeng ilagay dito sa ating chicken macaroni salad. So, yun. So, sana po, yan yung mga pwede nating iluto at gawin nating healthy para yung mga bata makakain po ng mga carrots. So, nakalimutan lang pong i-prepare yung carrots. Okay? So, yes, si Doc Willie naman po. Cooking tips. Dami pa natin mga tips, Doc Lisa. Ito, bibigay ko. Pwede ko i-reverse mo na lang. Sige, reverse tayo. Tabi tayo dito. Ayan. Reverse. Patong natin. Yan. Patong natin dito. Okay? Yes, we're live again, Doc Lisa.
Ang dami ko na prepare eh. Tapusin ko lang itong mga tips na Yes. hinanda ko kasi hindi ko na may bibigay. 10 tips para sa puso na kakaiba. Ha? Kanina kasi meron din tayong mga good for the heart eh. Alam nyo naman yung mga tips para maging healthy ang puso, di ba? Yung sigarilyo, yung mga alak, iiwasan. Pero meron akong kakaibang tips na good for the heart. Kakaiba siya. So, ano nga itong mga kakaiba? Number 1, may tulong yung pag-aalaga ng aso. O, kung mahilig kayo sa pets, ayon sa mga pag-aaral, yung mga nag-aalaga ng aso or yung mga pinepet mo yung mga dog, bumababa yung blood pressure, nagiging mas masaya, at dahil tumataas yung serotonin level. Tsaka kung may alagang mga pets, mapipilitan ka mag-exercise eh. Di ba, Lisa? You have to walk the dog eh. Lalakad mo lagi. At nakakatulong sa mga heart attack patients. Yung mga batang may sakit, batang may cancer, merong mga dogs na parang comfort dogs eh. Pupunta sila. At pag pinipet ng mga may sakit na mga bata, mas gumiginhawa pakiramdam. Yung mga war veterans, di ba? Minsan, yung mga pet dogs may tulong din. Pangalawa, may tulong din ang pag-toothbrush at pag-floss lagi. Kasi yung bacteria natin sa ipin, pag hindi tayo maingat, pwede yan pumunta sa puso, masisira yung puso. Di ba? So, magpa-brush 3 times a day, magpa-floss. Mga Pilipino, Doc Lisa, ang toothbrush, 1 to 2 times a day lang ang average. Mas maganda sana 3 times a day pagkatapos kumain. At papalitan pong toothbrush every 6 months at kanya-kanya pong toothbrush. Okay. Alam ko po minsan sa probinsya sa kakulangan ng budget, minsan isang pamilya nag-share po sa isang toothbrush, hindi po pwede yon kasi po kung may sakit yung isa or bulok yung ngipin, mahahawa niya dun sa susunod na gagamit. Oo. Tsaka yung pagtutoothbrush, ayon sa pag-aaral, nakakapahaba ng buhay eh. Actually, 3 years longer basta malinis ang ipin mo, malinis ang gums. Kasi pag nag-infect yan, pag dumugo yung ipin mo, yung sa gums, pupunta yan, kakalat yan sa dugo. Kakalat yan sa dugo. Okay. Number 4, have supportive friends. Kung meron ka kaibigan na... number 3 pala, nasal breathing. Malaking pakitaan mo ng nasal breathing. Yan. Lumalaki yung butas ng ilong mo, Doc Lisa. Huwag naman. Counting demure. So, yan. Pag humihinga si Doc Lisa sa ilong, yan. Yan, lumalaki ilong. Meron tayong mga organs dito sa likod ng ilong natin. Nagpo-produce ng nitrous oxide. Yung nitrous oxide, yan yung tinatawag na gas na nagbubuka ng ugat sa puso, pati sa lungs. Maganda rin sa baga. Kaya, nasal breathing is better than mouth. Pag mouth breathing kasi, unang-una walang buhok sa bibig. Yung ilong na sasala pa niya yung mga dumi at dumadami nitrous oxide. Pamparelax ang nasal breathing, increase oxygen sa dugo, pigil, tapos exhale. Nasal breathing, 5 to 10 minutes. Sa Chinese medicine yun. Number 4, have supportive friends. Pag yung kaibigan mo, syempre talagang sinusuportahan ka, 90% ng stress mo matatanggal. Doc Lisa, number 5? Yes, gusto natin lagi tayong tatawa. Laugh at least 15 minutes a day, yung masarap na tawa. So maganda may kausap kayo nagpapatawa or kaya manood tayo ng mga comedy shows o yung comedy na palabas para matawa tayo. Kasi kaya ang malakas ang mga entertainment pampasaya, pampahaba ng buhay. Less pagod kasi yon, less lungkot, hindi ba? Less tension, less stress. So, mas tataas yung mga good hormones mo. Number 6, kailangan mas maganda yung charitable, tumutulong sa kapwa. Kasi yung mga mas charitable, nakikita nila, mas humahaba ang buhay, mas masaya, mas maraming kaibigan, mas maraming endorphins sa katawan, at lumalabas itong mga happy hormones, diba? Kaya nga pag mga nagko-comment, diba, sa social media, dapat positive lang tayo, puro lang check, huwag lang masyado makipag-away, kasi nakikita niyo yung mga nagbabash, nakikipag-away. Malamang may high blood din yon, malamang diba, syempre init ng ulo basta mainit ang ulo mo, kahit sabihin mo, salita lang, nasa puso yun Pag mainit ang ulo mo, kikipot yung ugat sa puso. Nakikita yan lumiliit yung ugat sa puso. Konti-konti na lang, baka magbara, ma-heart attack.
Number 7, Ito good pang food. adults lang po ito. Hindi ito pang teenagers, itong being in love natin. Ibig sabihin po kasi mag-asawa. Mag-asawa kapag handa na po kayo at may kakayanan na kayong magpamilya. Okay, stricto si Doc Lisa. So, ito yung mga tips, good for the heart. Number 7, be in love. Lumalabas yung mga dopamine sa katawan, mas masaya. Number 8, ito, Kaya nga pang adults only pang adults po lang ito. to, controversial. Pero merong pag-aaral nagpapakita sa mga kababaihan, ang having sex, pagtatalik 3 times a week ay nagpapahaba ng buhay sa mga kababaihan at nababawasan yung heart attack and stroke. Sa mga kalalakihan, okay din kung kung fit kayo. Kung healthy kayo, fit kayo, okay yung sex as exercise. Pero kung di kayo fit, ay baka takihin. Delikado din. Number 9, yung tip natin, syempre, bananas are good for the heart. Saging, may potassium. Energy. Di sa pakita yung heart model natin. Potassium, may energy, may carbohydrates ang banana, may tryptophan, pampasaya, pampabusog, and walang fat. And number 10 tips, good for the heart, relax at matulog. Ang magandang tulog, syempre, sa gabi. Pag sa gabi, mas magandang tulog. And number 10, dapat magdasal lang lagi and be happy. So, itong 10 tips na kakaiba na good for your heart din. Bukod dun sa mga usual tips na pinapakita natin. Okay, yan ang ating tips ng heart-friendly foods. Okay? Meron tayong magandang tips, Doc Lisa, para sa kanila. Bago ko ibigay yung kidney tips ko, ito magugustuhan nyo. Skin tips. Diba? Skin tips. Ibibigay ko na rin. Yung isang guest natin, si Dr. Katigon, magaling siyang dermatologist. Sabi niya, Doc Willie, meron akong tips sa'yo para gumanda yung mga nakikinig sa atin sa FB Live. O kayong lahat nakikinig, may secret daw siya. Matagal na siyang dermatologist 30 years. 30 years na siya gumagamot. Nakita niya, pag meron kayo nito, gaganda ang eczema. Mawawala yung mga eczema sa kamay. Psoriasis, gagaling din daw. Kulubot sa mukha at mawawala pag sinunod nyo to. Maitim na balat, di daw mangingitim. Tigyawat daw matatanggal at balakubak ay mababawasan. Pag susundin tong tip, sabi ko, Doktora Katigo, ano ba tong secret mo? Anong pamahid to na kailangan natin bilhin? Sabi niya, libre lang to. Sabi ko, libre, nagbibiro ka ata. Ayon kay Doktora Katigo, ang pinakamabisang paraan para gumanda ay ang pagiging masaya. Be happy. Nakita niya yung mga pasyente niyang masiyahin, basta masaya sila, hindi nagkakasakit ng sakit sa balat. Ito kasi mga nabanggit kong mga sakit sa balat, lahat po to ay stress-related. Number 1, eczema. Bakit ba lumalala yung eczema? Eczema, Doc Lisa, pamamagayan sa balat. Lumalala yung mga eczema pag kinakamot. Kamot ng kamot. Kamot ng kamot. Bakit kinakamot ng mga pasyente? Kasi Drying stress skin or Stress sila, galit sila, inis sila. Di ba yung mga tao pag nainis, inis ako ngayon Di ba? Ganun ang ganun So, kinukuskus, kaya nagkakasugat-sugat. Psoriasis. Bakit umaatak ang psoriasis? Kasi stress yung pasyente. Yung nakita nila sa psoriasis, bago umatak yung psoriasis, usually nagalit, nakipag-away, nag-flare up, naglalabas yung mga namumula sa psoriasis. So, being happy, nababawasan. Number 3, kulubot. Doc Lisa, pakitaan mo ako ng angry face. Sige. Pag masyado tayong galit, galit ayan. Pakita mo ang galit. Yan, galit. Kulubot. Lapit ka pa. Ayan, kulubot, galit. Kulubot. Simangot. Ayan. Pag simangot, lalabas na to. Lalabas. So, lahat ng kulubot sa simangot, sa galit, talagang kukulubot ng mukha mo. Pero kung masaya ka, mas maganda yung blood flow sa mukha. Yung pangingitim naman minsan sa kakakuskus. Bakit nangingitim ang balat natin? Dahil sa, minsan, lagi itong mga siko, mas maitim. Kasi lagi nakapatong sa lamesa Pag kinukuskus mo ang balat, lalong mangingitim. Kaya ang secret, kung maitim ang balat, huwag kukuskusin. At pag na-stress tayo doon, kinukuskus. So, pag masaya, less kamot, less. Number 5, pimples. Anong cause ng pimples? Stress, di ba? Puyat. Pimples Kung masaya tayo, bawas din tigyawat. At number 6, balakubak.
Ang balakubak kasi kosto na isang fungus eh. Pityrosporum ovale. Kaya yung mga balakubak, kadalasan yan, stress ka eh. Kumakapal ang balakubak, nangangati pag stress ang pasyente. So tandaan, sa mga may sakit sa balat, bukod sa mga gamot, being happy, i-share nyo po. Salamat sa pag-share itong video natin. Being happy ay magpapaganda sa iyo. Proven yan. Ayon sa dermatologist. Yung mga masusungit, mainit ng ulo, balik-balik sa doktor. Yung mga happy, kita nyo parang walang sakit. Kasi iba yung glow na pinapakita. At meron pa akong magandang tip, Doc Lisa. Ito naman model natin. Yan. Sino sa inyo nagbubunot ng ilong sa buhok sa ilong? Diba? Minsan sa mga kalalakihan ba, bunot or gupit, bawal po. Bawal magbunot ng buhok sa ilong. Dahil, ayon sa pag-aaral, kung meron kayong, let's say, may buhok sa ilong, pag binubunot nyo, pwedeng mag-infection dito sa ilong at papasok sa utak. Pakita natin. Kaya ko ba tanggalin itong model? Mahirap tanggalin. Okay, one side. Papakita natin. Tanggalin mo natin, Doc Lisa. Yan. Tanggalin natin ang ulo, one side. Sige, pakita natin sa kanila ang nose. Yan. Yan, papakita ko ito yung sa ilong. So, pag, yan, kita nyo ba sa video? So, pag nagtatanggal ng buhok sa ilong, yan, pakita natin, ang nangyayari, yung infection pwede pumunta dito sa loob at kumalat sa utak. Pwede magka-brain abscess, may namamatay. Bawal din mag-tiris ng tigyawat dito sa ilong, banda rito sa mukha. Pag tiniris nyo yan, pwede ring pumasok dito yung infection. Ano po yung delikado? Papakita natin yung deadly triangle. Ito, Doc Lisa. Pwede ka ba model? Dito, lapit ka sa akin. Yan, upo ka dito. Si Doc Lisa model ko. Ito po ang deadly, tinatawag na danger triangle. Mula dito, papunta dito. Triangle yan sa upper lip. Uy, maganda makeup mo ngayon. Tsaka dito yan. Deadly triangle. Ibig sabihin, lahat ng infection dito sa triangle na to, pag meron kang tigyawat dito, tiniris mo, may buhok dito, hinila mo, o dito meron kang sugat, any infection sa danger triangle, pwede pumasok sa utak, pwede mag-brain abscess, pwede mamatay ang patient. Delikado po yan. May namamatay dyan, kakabunot-bunot lang. Yan ang tinatawag na danger triangle. Ang sakit, tawag dito ay cavernous sinus thrombosis. Hindi ito alam ng karamihan eh. Ang cavernous sinus thrombosis, may cavernous sinus tayo sa loob, thrombosis nagbara. At merong namamatay dahil dyan. Okay? Kaya kung meron kayong mahaba ang buhok sa ilong, i-cut na lang. Cut, bawal ang bunot. Paki-share and tag mga kamag-anak, kaibigan na mga mahilig magbunot ng buhok sa ilong. Yung mga mahilig din mag-tiris ng mga pimples, deadly triangle po yan, ha? Deadly. Baka pinutok mo lang yung pimples, nagka-brain abscess. May nag-comment na sa akin dati, may namatay dahil dito. Okay? Tapos, may nag-comment, no sound. Palagay ko sa inyo lang po. I-check nyo lang yung sa sound ninyo. Okay. So, yan ang binabantayan natin. So, i-trim lang yung buhok sa... Tapos, sa mga pimples din naman, huwag din titirisin, hayaan lang, tapos maghihilamos lang lagi, Doc Lisa, para hindi masyadong oily yung face ninyo. Okay? Any added tips, Doc Lisa, para sa skin? Habang hinahanda ko itong next tip ko para sa kanila. Yan. Kakabit naman po. So, yan. Baka sa inyo may napindot lang kayo, kaya nawala ng sound. So, check lang po. Yes. Oo. So, actually, isang topic pa yon pag ganitong malamig. Yes. For another day yon para may props tayo. Tapos, ipapakita ko naman sa inyo ngayon about kidney disease. Ha? Ipaikot ko sa kanila dito, Doc Lisa. Ito medyo nakakatakot, pero kahit ako we have to know dito tayo. Meron ako isang video na papakita sa inyo. Yes, dito, Doc Lisa. Sino ba ang tumitingin sa urinal pag umiihi? Mamaya na, Doc Lisa. Ayan, pakita ko muna. Ito, kidney disease.
Yan. Di ba, lahat tayo po umiihi, di ba? Pagka ihi natin, makikita nyo, minsan may bubbles, di ba? Sabihin nyo dyan, pwede kayo mag-comment, may bubbles ba yung... Ako kasi pag umiihi, minsan may bubbles eh. Kailangan, pag umihi kayo, konting bubbles lang. Konti lang. Hindi yung masyado marami. Papakita ko yung video. Doc Lisa, pakita natin. Wag lang masyado malapit. Yan, yan. Ito isang tao, umihi siya, papakita niya, meron siyang sakit sa kidney. Yan na, yan na. Ito yung urinal niya. Yan, kita nyo. Ang daming bubbles. Grabe. Ang daming bubbles, oh. Ang daming bubbles, oh. Nabula niya talaga, oh. See? Hindi yan sabon, ha? Hindi yan sabon. May sakit siya sa kidney. Kaya kayo na nanonood ngayon, sorry, ha, maselan to pinapakita ko. Ayan, nabula niya lahat, oh. See? Pag umiihi kayo, mag-comment kayo, ganyan ba karami ang bula? Pag ganyan karami ang bula sa urinal, sa kubeta, malamang may sakit na sa kidney. Kailangan na magpa-check up agad. Ang ibig sabihin nito po, may protina na kumakalat eh. May protina na lumalabas sa urine natin. Yan, no? May protein. Pakita ko sa iyo ang protein. Yan. Kita nyo, oh. Ang dami. Hindi maubos yung bula eh. Anyway, mag-comment po kayo. Okay lang may konting bula sa ihi, pero konti lang dapat yung bula. Hindi ganun karami yung katulad nito, talagang bulang-bula eh. Pag konti lang, anong ibig sabihin nito? Kung maraming bula, kadalasan po may protina. May protina. Pag may protein yung urine nyo, ibig sabihin may kidney problem po kayo. Pwedeng diabetic, pwedeng mga nephropathy, kailangan magpapacheck na tayo sa doktor. Kasi ito yung unang sign bago masira ang kidney. Pag nasira ang kidney, pwede umabot sa dialysis. Tulad ng sinasabi ko, pag dialysis, medyo mahirap na. Ito ang urinalysis na gusto ko ipa-check ninyo. So, pag umihi kayo may bula, kung masyado maraming bula, lalo na yung hindi nawawala yung bula, okay lang konting bula, normal na mabumubula. Pero yung talagang mabula, katulad ng pinakita kong video, bulang-bula siya talaga, pa-check kayo agad na urinalysis, ha? Kung gusto natin maligtas yung mga buhay ng kababayan natin, check nyo. Ito makikita sa urinalysis, Doc Lisa. May protein ba? Pag may protein, kidney problem yan, ha? May sugar ba ang ihi? Nilalanggam ba yung ihi? Diabetic. Katulad in-explain ko, ha? May diabetes. Pag sa ihi nyo, may dugo, medyo mapula-pula yung ihi. Baka may bato. May kidney stones, o baka may menses lang, hindi lang naayos yung pag-check nung pag-ihi, nung urinalysis. At kung meron kayong white blood cell sa ihi, ibig sabihin, white blood cell, more than 5, may infection, may UTI. Maraming kababayan natin, nagkaka-infection sa ihi. Anong gagawin? Kung may UTI kayo, bibigay ko na yung gamutan, ha? Kung may UTI kayo, inom na maraming tubig, at minsan kailangan ng antibiotic. Pag may RBC, may dugo, may kidney stone, may nag-question sa akin kanina, Doc Lisa, may kidney stone daw siya. Anong gagawin? Inom rin ng maraming tubig. Kasi para mahugasan, lumabas yung stone. Ayaw natin yung operation agad. Pag may sugar sa ihi, nako, medyo tagilid tayo. Ibig sabihin, malala yung diabetes, mag-iingat tayo, at kailangan talaga uminom ng gamot sa diabetes. Hindi ko pa pala napapakita yung gamot sa diabetes. At kung may protein, may plus 1 to plus 4 yan eh. Yung plus 4 ang pinakamalala. May kidney problem. Sabihin, nasisira na yung kidneys. Lalo na sa diabetic. Okay, pakita ko to, Doc Lisa. Happy ba sila dito sa model ko? Okay. Pwede ka mo po. Ito yung mga picture natin ng kidney disease. Yan. Kidney disease. Urinalysis, pinakita ko. Ito yung sinasabi kong may dugo sa ihi. Yan, no? May stone siya. Ito, stone. Ito, nakita nyo itong stone. Yan, barado. Stone, no? Ito sa baba. Baba pa konti. Yan. Dahil may bato, ayaw uminom ng tubig. Matigas ang ulo. Hindi umiihi agad. Dahil nakita nyo, nagbara siya, oh. Lumobo ang ureter. Lumobo. Pag lumobo to, mababara to, makikidney failure tayo. Ayan, lumobo, lumakyo.
nasira. This is called hydronephrosis. Ang normal na kidney dapat nadaanan ganito lang. Yung mga may kidney stones, sobra hapdi yan. Napakasakit yan. Ako, napakasakit. Okay? Meron din naman may kidney stones sa sa bladder stones, sa pantog mismo. Okay, pag may ito naman sa bladder, pwede rin magkaroon ng red blood cell. Ang iba naman may infection, urinary tract infection, ha? Kalalakihan, kababaihan, pwede magka-urinary tract infection. Ingat din tayo. At sa kidneys, binabantayan natin, syempre yung meron ding sa diabetes. Sa diabetes, nasisira yung kidneys. At meron din kidney cancer. Although, not that common yung kidney cancer na sinasabi natin. Tapos, hindi ko pa pala naibibigay. May question ba sila, Doc Lisa? Hindi ko pa pinapakita yung gamutan para sa diabetes. Nakalimutan ko. Ngayon ko na ituturo sa kanila. Dapat sa part 1 nalagay ko sa part 2 Yan. Okay. Ang ganda ng mga gamutan natin. Papakita ko. Kahit sa akin nila nakafocus. Ito yung ginagamit namin sa... Madilim ba ako, Doc Lisa? Tama lang. Okay lang? Okay. Ito ang skin tips. Sa diabetes, siyempre papacheck kayo sa doktor. Di ba? Kasi katulad na sinabi ko, 3 D sa diabetes, ingat tayo. Hindi sa tinatakot ko kayo, gusto ko kayo mabuhay. First D, magkaka-diabetes. Second, mag-aabot sa dialysis. Number 3, death, namamatay. Unang-una, pag mataas ang blood sugar nyo, ang binibigay ng doktor, tablet muna. Tableta muna. Kukunin sa Jetta. Pero pag hindi makuha sa Jetta, ang first na binibigay, metformin. Yan, ganito. Metformin. Ang pag-inom nito, mga once a day, kung hindi pa ganun kataas, up to 3 times a day. So, 3 times a day kung medyo mataas. Ang metformin, nakakabawas ng gana ng pagkain. Usually, pag kumakain kayo, isabay nyo sa pagkain yung metformin. 1 time to 3 times a day. Makakababa ng blood sugar, konti, bahagya lang. Pwede ito kung ang blood sugar nyo, mga 140, 125. Kailangan may maintenance kayo. Ngayon, kung mas mataas pa ang blood sugar ninyo, dadagdagan natin nitong mga ibang gamot sa diabetes. Actually, magkakapatid yan. Merong gliclazide, merong glipizide, merong glibenclamide. 3 yan magkakapatid. Ito yung gliclazide, 80 milligrams. Iniinom siya mga 2 times a day. Mga 2 times a day. Yan, 2 beses ito pag inom nito. Uy, meron ka pa rin So, ito, mga 2 times. Mahal ba to, Doc Lisa? Okay lang presyo? Mas mahal ang gliclazide. Oo. Mas maganda to konti. Mas mahal. 80 milligrams. Twice a day. So, pag naka 3 times a day na kayo ng metformin, tapos naka twice a day na kayo ng gliclazide, medyo naka-maximum na kayo. Medyo marami ng gamot So, dapat makontrol na yung blood sugar nyo. Pag hindi pa rin, pwede pa dagdagan ng gamot, pero minsan medyo tagilid na. Medyo hirap na talaga yung pancreas ninyo. Kasi ang kasunod natin, pag hindi nakuha nitong mga gamot, meron din mga bagong mamahaling gamot, ay insulin na. Mag-i-inject na tayo ng insulin. Mahirap. Sa mga mahihirap, ito, lumang gamot sa diabetes, mura lang to, glibenclamide, talaga sa walang pera. Pwede na rin to, 5 milligrams once or twice a day. Hindi ganun kaganda, pero mura to. Ito pinakamura. Malakas rin ito magpababa. So, pwedeng kapalit ito nitong isa. Mas luma. Merong makabagong gamot sa diabetes, pero makabago din yung presyo. 50 pesos, 100 pesos. Okay naman itong mga luma Sa akin, effective naman siya. At sa mga diabetic, hindi naman para sa lahat, pero karamihan, makakatulong ang may aspirin. Itong mga pinapakita ko po, hindi to over the counter. Doktor ang magre-reseta nito. Pero gusto ko maalam kayo, alam nyo kailan iniinom, during meals, sinasabay sa pagkain iniinom. Ang aspirin iniinom after meals. 80 milligrams pagkatapos kumain. Aspirin can prevent heart attack, aspirin can prevent stroke. Sa tamang pasyente, like may diabetes, may heart attack, perfect ito. Makakahaba ng buhay. Pero, sa maling pasyente, hindi makakatulong aspirin. Ano yung mga maling pasyente? May ulcer. May ulcer siya. May dumudugo. O, yun na nga. Mainly, may ulcer. Pwede mag-cause ng pagdurugo. Pero kung wala ka naman ng ulcer,
iinumin mo yung Aspilet, aspirin, 80 milligrams after meals, malaking tulong. Ha? So, tinuturo ko sa inyo para at least alam nyo na kung ano itatanong nyo sa doktor. Metformin, 500 milligrams, 3 times a day. Gliclazide, twice a day, sinasabayan. 2, tapos itong aspirin. Pag hindi pa makuha nito, imo-monitor natin blood sugar nyo. Monitor every week. Mga 2 times a week. Pakuha kayo ng blood sugar, mura lang. 50 pesos lang ang blood sugar. At tuloy-tuloy lang yan. Gano'ng katagal iniinom? Pang matagalan eh. Pang matagalan ang inom. Unless magpapapayat kayo. Kung magpapapayat kayo ng 20 pounds, mas okay kayo. Okay? Okay ba yun, Doc Lisa? Okay na ako. Pwede mo na ako iwan. Then, I will finish the FB Live para sa kanila. I-reverse ko na. Yan. Nagustuhan nyo ba yung tips ko dito? Okay. Tingnan lang natin itong mga final questions. Kompletong-kompleto tayo sa mga tips. Maraming salamat sa nanood. At natutuwa ako at marami nanonood. Check natin konti. Hiningal ako. Yan. Okay, Rowena. Kamusta? Dayan Perez. Honey Garcia. Ang goal ko ngayon, kung yung mga matitigas na ulo na diabetic ay mapapainom ko ng gamot at matatakot, ay masaya na tayo. That's the goal. Diba? Yan ang goal natin. Na yung mga matitigas ng ulo, yun ang anuhin natin. Tapos, i-recap ko lang. I-recap ko. Bago tayo magpaalam, i-recap ko yung mga tinuro natin sa araw na to. Yan. I-reverse ko lang. Ingat tayo sa kidney disease, ha? Mga diabetic, ha? Ayaw natin masira ang kidneys. Tapos, papakita ko lang ito yung mga blood sugar level na sinasabi kong mag-iingat tayo pag masyado mataas. Itong blood sugar natin, yan na. Papakita ko lang yan. Last na to ha. Lampas 100, mataas ha. Lampas 126, sobra taas. Lampas 200, hahabulin ko na kayo ha. Hindi po pwede po yan. Pinakita ko na yung mga gamot. Metformin, gliclazide, kukonsulta muna sa doktor, at tapos niyan, pag di makuha insulin, at diet talaga ha. Magpapapayat, iwas sa matataba, mag-ingat ngayong holiday season or any season para hindi ma-heart attack. Summary ng mga diabetes, normal cell, sira na cell. Pag diabetic po kayo, sira na ang cell. Ganito, konti na lang insulin lumalabas o pwedeng wala nang lumalabas. Dahil dito, nagugutom ang cell natin. Ha? Hindi pumapasok ang sugar, nagugutom. Energy deprived, yan, close, namamatay yung mga cell. At nag-iipon ang sugar sa buong katawan. Yan, ang bangit nito. Dahil sa dami ng sugar, ang daming sintomas, at yan ang sumisira sa buong katawan. Ito yung nagiging complication natin sa utak, sa puso, sa nerves, syempre sa nerves, at sa paa. Ang sikreto para gumaling sa diabetes, inom ng gamot at reverse. Yan. Iinom lang ng gamot at tuloy-tuloy. So, salamat po sa nanood ngayon sa ating FB Live. Kita nyo, ang dami natin na-prepare. Nahulog na yung mga ibang gamit ko. At natatapos na si Doc Lisa. Thank you very much. Merry Christmas. Sa Thursday, marami pa rin tayo bibigay ng maganda tips. So, please share. Please share. Yan. Marami nagko-comment. Umiinom siya ng metformin. Tuloy mo lang. Gliclazide. Tuloy mo lang. Naka-aspirin siya. 325 iniinom daw niya. Medyo mataas. Pwede na 80 milligrams para sa iyo. Ha? Tuloy-tuloy lang. Sure ako. Makakahaba ng buhay yung mga gamot ninyo. Magpa-check up tayo. Yan lang ang goal natin para sa inyo. God bless po. God bless. Thank you very much. Thank you very much. Paki-share tong video natin. Ilan naman nire-request ko. Pag sinare nyo tong video natin, maraming makakanood. Marami tayong matutulungan. Okay? Bye-bye na, Doc Lisa. Bye-bye. 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 Thank you very much. Salamat sa pag-share. Kita-kita tayo ulit. God bless.